Ferdinand E. Marcos ng Batak, Lalawigan ng Ilocos Norte. Sa mundo ng politika sa Pilipinas, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway. At ngayon, tila lumalalim ang bangayan sa pagitan ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa, ang Duterte at Marcos. Pero alam mo bang may matagal ng koneksyon ang kanilang mga angkan? Simula pa noong panahon ni Ferdinand Marcos Sr., may relasyon na ang dalawang pamilyang ito. Pero paano nga ba nagbago ang kanilang ugnayan mula sa alyansa tungo sa hidwaan? Alamin natin ang kwento sa likod ng Duterte at Marcos feud. Balikan natin ang dekada 60. Si Ferdinand Marcos Sr. ay bagong halal na Pangulo ng Pilipinas noong 1965 at isa sa mga itinalagan niyang opisyal ay si Vicente Duterte, ang ama ni Rodrigo Duterte. Si Vicente ay naging Secretary of General Services, isang mahalagang posisyon sa gobyerno ni Marcos. Malinaw na pinagkakatiwalaan ni Marcos ang ama ng dating Pangulong si Duterte. Pero anong nangyari sa kanilang relasyon nang ipatupad ang batas militar noong 1972? I, as your duly elected President of the Republic, use this power which may be implemented by the military authorities, but still is a power embodied in the Constitution to protect the Republic of the Philippines and our democracy. Hindi masyadong na-highlight sa kasaysayan kung paano tumugon si Vicente Duterte sa batas militar. Pero isang bagay ang sigurado, nananatili siyang nasa loob ng administrasyon ni Marcos Sr. habang patuloy na umiigting ang mga protesta laban sa rehimen. Sa kabila ng koneksyon ng kanyang ama kay Marcos Sr., iba ang naging landas ni Rodrigo Duterte. Noong 1988 nang maging alkalde siya ng Davao City, hindi siya basta sumunod sa yapak ng mga Marcos. Sa halip, nagpatupad siya ng sarili niyang estilo ng pamamahala. Matapang, brutal at may kamay na bakal. Bagamat hindi siya direktang lumaban sa mga Marcos, hindi rin siya agad naging kaalyado nila. Mas pinili niyang itaguyod ang sarili niyang pangalan sa politika bilang isang independent strongman ng Mindanao. Fast forward tayo sa 2016, isang panibagong kabanata sa ugnayan ng dalawang pamilya. Tumakbo bilang Pangulo si Rodrigo Duterte at sinuportahan siya ng maraming Pilipino. Sa kanyang termino, pinayagan niyang mailibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, isang desisyong nagpatibay ng alyansa sa pagitan ng Duterte at Marcos. Pero noong 2022, matapos suportahan ni Duterte si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, unti-unting lumitaw ang tensyon. It's going to end because we are led by a person who doesn't know how to be a president and who is a liar. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Ano nga ba ang naging dahilan ng kanilang hidwaan? Ngayon, ramdam na ramdam ang tensyon sa pagitan ng Duterte at Marcos. Mula sa matitinding pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos, pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Hanggang sa pagtanggal ni Vice President Sara Duterte mula sa National Security Council at sa Department of Education, umiinit ang banggaan ng dalawang kampo. As a member of the National Security Council, based on EO 115, December 24, 1986, I do not recall receiving a single notice
of meeting since 30 June 2022. Pero ang tila pinakamabigat na pumutol sa anumang natitirang ugnayan sa pagitan nila ay nang isinuko ng mismong gobyerno ng Pilipinas si Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ICC. Hihilahin ko yan. Hihilahin ko yan. Ako maniwala ka, hihilahin ko yan. Pero hihilahin ko yan. Is that our intention? You have to kill me to bring me to him. Ang anak mo pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa masukin yan. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you. Ngayon siya ay nasa The Hague, Netherlands. Hinaharap ang mga kaso ng crimes against humanity kaugnay ng kanyang madugung war on drugs. Ayon sa ilang insider, nagtangkang makipag-ayos si Pangulong Bongbong Marcos sa kampo ng mga Duterte. Nais umano ng Pangulo na mapanatili ang pagkakaisa ng mga political forces sa harap ng nalalapit na halalan. Oo, ako ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Ewan ko, kahit hanggat maaari, ako, ang habol ko yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na, alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin nyo yung trabaho, pero huwag na tayong nanggugulo. Huwag na natin, tanggalin natin yung gulo. Ngunit tinanggihan ito ng pamilya Duterte. Ang sorry ay para sa mga bagay na hindi sinasadya. Kapag sinadya mo, ay dapat magbayad ka. Ayon sa mga ulat, handa lamang silang makipagkasundo kung ibabalik sa Pilipinas si dating Pangulong Duterte mula sa ICC custody. Ng 14 na oras si Tatay Digong, kaya mo rin ipauwi rito sa lalong madaling panahon. Isang kondisyon na agad tinanggihan ni Pangulong Marcos Jr. You don't put conditions to reconcile. When you want, if you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Wala pupuntahan na. Yeah, and that condition tapos na. That's not reconciliation. Bring That's not even a negotiation. That's demanding. Dahilan upang tuluyang masira ang anumang natitirang tsansa ng pagkakasundo. Para sa marami, ito na ang tuluyang pagtatapos ng alyansa. Hindi na ito simpleng political misunderstanding. Ito na ay labanan ng prinsipyo, kapangyarihan at personal na paninindigan. At habang papalapit ang 2025 eleksyon, nagiging malinaw ang tanong, Duterte laban sa Marcos, sino ang papanigan ng taumbayan sa susunod na kabanata ng ating kasaysayan? Sa politika ng Pilipinas, ang kaalyado ngayon pwedeng maging kalaban bukas. Ang tanong, ito na nga ba ang simula ng tuluyang banggaan ng dalawang makapangyarihang angkan? O may mga lihim pa bang hindi pa natin alam sa likod ng away Marcos at Duterte? Ano sa tingin mo, Misteryo Tropa? May tsansa pa bang magkaayos sila o patungo na ito sa isang hindi mapipigilang sagupaan? I-comment ang iyong opinyon sa ibaba. Gusto naming marinig ang teorya mo.
Kung gusto mong mas maraming ganitong content, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa MisterioTube at i-click ang notification bell para di ka mahuli sa susunod na kwento ng misteryo sa likod ng kapangyarihan. Hanggang sa muli, dito lang sa MisterioTube, kung saan ang bawat balita may kwento at ang bawat kwento may misteryo.